mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok po bukas, makita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. At inihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. At hinahabol ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise duwag ka. From the chairman, sub-chairman, and the members of the Blue Ribbon Committee, now that we have the Patriot 13, suportahan po natin yung 13 dahil nagmamaniobra pa rin ang administrasyon itong 11. Huwag po tayong magpapa-11, suportahan natin yung 13. Nang sa ganoon, magpatuloy. At si At Manuel Kamama. Si At Manuel Kamama ay isang maisog viewer from Imus, Cavite at siya po'y 81 years old na. Speaking of Cavite, katatanggap ko lamang unang mensahe, pakusubaybayan din po ninyo na ang exact mensahe nung nagpadala sa akin ay tatanggalin ngayon araw bilang kongresista si Congressman Kiko Barsaga. Yun po yung magmensahe sa akin, hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan at ang sinabi niya ay for information, tatanggalin ngayong araw bilang kongresista si Congressman Kiko Barsaga. Ang tabayanan po natin yan. At wag naman sana sapagkat ito'y pagpapakita lamang na yun nga talagang pinahihina yung iba't ibang co-equal branch or institution of our government. Kay Neil Villanueva, ang sabi niya, yung Romualdez 11 minority block, nagpauso ng walkout. Ngayon, ang 13 Patriot, majority naman bumebuelta ng ghosting. Sa June 4, 2026 na lang ihanda ang popcorn. Alam mo ninyo, ang problema dito sa kaya ho ang ating pamagat, wag pa 11, suportahan ng 13. Hinihiling ko po muli sa inyong lahat, sana'y patuloy ho ninyong i-share ang aking pahina at patuloy po kayong mag-follow yung nasa YouTube, mag-subscribe yung nasa Facebook, mag-follow. Marami pong salamat sa mahigit na pong 1,000 live viewers natin. Maraming salamat. Si Christine, maayong hapon sa iyo. Si Lotis Villafranca, magandang araw din sa iyo. Mark Joseph, si at Dolce Vita, may kasama po tayong kababayan natin from Rome. Siyempre si Omi Akil, kasama naman din natin siya from Quiapo. So makikita natin, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa loob ng ating bansa, kundi pati sa lahat ng sulok ng mundo, nakaantabay sa ating live po ngayon. May kasama rin tayo, si at Maricel Portes. Meron din tayo sa kabilang ibayo naman ng mundo from London, Adyaros Santoling, maraming salamat. Si Ruselith Bacalian, nandyan lamang ako sa Sugbo nung isang araw. Maraming salamat sa napakainit niyo palaging pagtanggap sa akin. Ganon din si at Jenaline Fe Borromeo Sisante. At syempre, last but not the least, si at Nelisa, kasama din po natin from UAE. Habol tayo. Si at Esperanza Khan from Cebu City. Si Remy Matthew. Habang inaantay po natin yung mga sasama at sasali pa ho sa atin, antayin natin sila dahil sila'y sasali rin sa ating live ngayong araw. Si at Weng Kim from Hong Kong, kasama din natin. Hindi mawawala, syempre, lagi ito. Si at Galaxy, magkita tayo pag tayo ay may schedule na pagbisita dyan sa Singapore.
Yes, at Remy Matthew, na shout out na kita. Sabi ni Remy Matthew, shout out mo ako. Yan, na shout out na kita. Maraming salamat. Yung mga kababayan natin, mula naman sa Camarin, Caloocan, marami tayong kaibigan dyan. Camarin, Caloocan. Marami tayong kasama dyan. So yan po, babatiin natin yung iba. Si Abdul Aziz Akob from UK, si Chang France from Mindanao. Maraming salamat po sa mga taga Mindanao sa hindi ninyo pagtalikod at pag-iwan sa kapwa ninyo Mindanaoan na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte at Inday Sara Duterte. Maraming salamat sa lahat ng Mindanaoan, hindi lamang sa kapatid nating mga Muslim, kundi pati sa mga kapatid nating Kristiyano, sa buong Mindanao, sa inyong mga Mindanaoan sa pagtindig at pagsama kay Vice President Inday Sara Duterte. Pinatunayan ninyo na kaisa kayo sa panawagan na humihingi ng transparency and accountability. Pinatunayan ninyo, isinuka ninyo ang pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon, binigyan ninyo ng -40 sa buong Mindanao ang kasalukuyang Marcos Jr. administration. Jai Acedo, excited na kaming malaman ang katotohanan mula sa inyo, Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat, Jai. At muli po ang aking pakiusap. Sana'y pagbigyan ninyo. Maliit na pakiusap lang naman. Sana'y patuloy po kayong mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-share. Napakahalaga po nun. At yung nasa YouTube, sana ho'y patuloy kayo na mag-subscribe, mag-share. Yung nasa Facebook, sana ay patuloy kayong mag-share at mag-follow upang malabanan natin ang Tadoban. Dito na po tayo, huwag magpa-11, suportahan ang 13. Ito ho'y lagyan natin ng konteksto para po maunawaan ng lahat. Sa darating na Thursday, napakahalagang araw, 10:00 po ng umaga, markahan po ninyo ang inyong kalendaryo. Sa June 4, Thursday, 10:00 ng umaga, ay magaganap po ang pangatlong investigasyon ng PH or Philippines Underwater. Take 3 na po ito or part 3 na po ito. Bakit take 3? Bakit part 3? Ito po kasi yung pamagat ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee hearing dito sa maanumalya. Siksik, liglig, umaapaw na korupsyon sa flood control projects. Diyan sa korupsyon sa flood control funds. Mga kababayan, anuman po ang antas ninyo sa lipunan, markahan ninyo ang inyong kalendaryo. June 4, araw ng Thursday, 10:00 ng umaga, tumutok kayo sa social media. Malamang wala ito sa mainstream media. Sisimulan po muli ang third installment ng matagal nang nabinbin at pilit sinusupil na Blue Ribbon Committee hearing. Blue Ribbon investigation sa flood control funds, corruption, tuloy na as of today. Bakit? Kaya nga importante na huwag tayong magpapa-11 at suportahan natin ang 13. Pero lagyan muna natin ng konteksto. Kasi everybody is getting to be excited at madami din naman ang ninenervyos, agitated, anxious, halos hindi na mapakali sapagkat muling bubuksan ang investigasyon sa flood control corruption. Kaya lagyan lang ho natin ng for better understanding and context. Ano ho ba ang Blue Ribbon Committee ng Senado? Bakit ba siya tinawag na Blue Ribbon? Ang Blue Ribbon ho ay isang standing committee ng Senado. Sa Senado lang po yung Blue Ribbon, Ang ibig sabihin po nito, yung Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Tinatawag po itong Blue Ribbon sapagkat ang nagbansag po dito, yung Blue Ribbon Committee, ito po'y first introduced in our system of government way back in 1949. Lagyan po natin ng konting historical background
para naman na yung ating layunin na may angat ang antas ng pampublikong diskurso, ang antas ng pampublikong usapin, at upang po makadagdag sa inyong kaalaman at kamulatan. Ano ba ang Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon, as I have mentioned, ito po ay standing committee ng Senado na ang ibig sabihin po nito ay Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Bakit siya tinawag na Blue Ribbon? Bakit siya binansagan sa Tagalog pa asul na laso? Bakit blue? Bakit hindi red ribbon? Bakit hindi yellow ribbon? Bakit hindi pink ribbon? Bakit hindi red ribbon? Bakit hindi green ribbon? Blue ribbon, this was introduced in 1949 by a Philippine senator that goes by the name of Senator Justiniano Montano. Si Senator Justiniano Montano was a towering figure in Philippine politics and hails from Cavite. And again, from Cavite muli yung mga kababayan nating Caviteño. Ang tabayanan po ninyo, meron pong nagbalita sa akin na si Congressman Kiko Barsaga ay sisipain ngayon bilang miyembro ng mababang kapulungan. I am hoping na hindi ito totoo sapagkat sobrang pambabraso na ito. Kung makikita ninyo yung projection ng 11 sa Senado, ang kanilang drama, ang kanilang linyada, sila yung dehado, sila yung api, sila yung pa-victim. Pero wag ninyong kalilimutan kung ano yung ginawa nila diyan sa Blue Ribbon Committee hearing nung sila ang mayorya. Kaya ang ating pamagat, wag magpa-11 at suportahan natin ang 13. Bakit natin kinakailangan suportahan ang 13? Nakita ho ninyo kahapon, isinerve na yung warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada. Hindi ito iniwasan ni Senador Jinggoy Estrada. Hours before siya nagtungo sa Senado, kami nakapag-usap at siya ay nasa bahay ng kanyang ama ni dating Pangulong Joseph Estrada. Siya ay nagpaalam, kinausap at binisita ang kanyang ama at dahil naghahanda siya na it could be and it will be a protracted legal battle, it's a criminal case, kanyang sinilip, sinulyapan at nagpaalam sa kanyang ama kay dating Pangulong Joseph Estrada dahil alam nga niya na siya'y aarestuhin. Magkaganon pa man, mula sa kanilang tahanan sa Green Hills, nagtungo si Senator Jinggoy Estrada sa Senado. Maisog niyang hinarap ang warrant of arrest, nagkaroon ng press statement, nagkaroon ng press briefing at doon niya sinabi hindi siya magtatago sa saya ng Senado. Maisog niyang haharapin ang inihahain na warrant of arrest laban sa kanya at matapan niyang susuungin ang kasong ibinibintang sa kanyang plunder sapagkat wala siyang kinalaman dito. Yan ang kanyang naging pahayag. Kaya wag po tayong magpapa-11, suportahan natin ang 13. Kung si Senador Jinggoy Estrada ay nanindigan, malaking bahagi po nun ay dahil sa inyo. Narinig naman natin sa kanyang pahayag kahapon. Napakaraming beses siyang tinawagan ng kung sino-sino, inaalok na bumaliktad ka na, mag-traidor ka diyan sa iyong 13 mayorya at sumali ka na dito sa 11 at hindi isasampa ang iyong kaso. Subalit sinabi ni Senador Jinggoy, aharapin ko yung kasong yan, gawa-gawa lang naman yan. Pero hindi ko pagtatraidoran ang 13 kasama kong nanindigan para magkaroon ang mamamayang Pilipino ng isang independent Senate. Independent Senate. Yun ang mahalaga sapagkat yung Senado po natin ngayon, mahalagang suportahan natin ang 13, huwag tayong magpapa-11. No? Blue Ribbon sapagkat ito nga ho yung pinangalan ni Senador Justiniano Montano way back in 1949 when this committee or this name, yung Blue Ribbon, ay ikinabit diyan sa Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Bakit Blue Ribbon? Bakit asul na laso? No? Sapagkat hindi ba pagka may mga kompetisyon,
Yung first place ay ginagawa ng medalya o kaya yung kinakabit sa ating dibdib, yung ang kulay po noon ay kulay blue. Asul po yung ribbon. And what does blue signify? Ang blue ho ay nagpapakita o nagsumasagisag sa excellence. Excellence, yan po yung pinakamataas na sukatan. Kanya itong Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, tinaguri ang Blue Ribbon. Because Blue Ribbon, like in all other competition, pag ikay yung nag-first place, ang sinisignify po ng blue na ribbon ay the highest standard of excellence. And that is what we should expect from the chairman, sub-chairman, and the members of the Blue Ribbon Committee now that we have the Patriot 13. Suportahan po natin yung 13 dahil nagmamaniobra pa rin ang administrasyon itong 11. Huwag po tayong magpapa-11, suportahan natin yung 13. Nang sa ganoon, magpatuloy. Yung napipintong investigation, muling pagbubukas ng Blue Ribbon Committee hearing dito sa trillion peso worth of anomalous, ghosts, or substandard flood control or flood mitigation corruption. Yan po yung hinihintay ng lahat ng Pilipino. More than, higit pa sa impeachment, ang inaantabayanan po talaga ng lahat ng Pilipino ay itong investigasyon sa flood control corruption. Bantayan po natin ito. Dito sa trillion peso corruption ng ating flood control. Ulitin ko sa mga kakasali lamang, bantayan po ninyo yung inyong kalendaryo sa June 4, Thursday na po ito, alas 10 ng umaga. Sisimulan po ang muling pagbubukas, yung ikatlong parte ng Philippines Underwater the Blue Ribbon Committee investigation. Sa darating na Thursday na po yan, June 4, 10 o'clock. Pati po yung mga negosyante, yung mga mamumuhunan, yung mga boss natin sa opisina, pahintulutan po ninyo ng konting luwag yung inyong mga empleyado, yung inyong mga kawani. Hayaan po ninyo silang manood sa darating na Thursday, June 4, para luminaw na at ating sinisigaw na transparency and accountability, yung matagal na pinagtatakpan sa Thursday na po yan. And Thursday, speaking of Thursday, meron din po akong natanggap na mensahe at panawagan na meron daw pong magtitipon-tipon Thursday, June 4 dino. Thursday, June 4, 9 o'clock ng umaga. Yung maaari pong sumama, yung libre po, yung nagsasabing tama na, sobra na, grabe ng pansisikil ng kasalukuyang administrasyon, sana ho ay ipakita ninyo ang inyong pakikiisa at pagsuporta hindi lamang sa ating Patriot 13 at para hindi tayo ma-11, huwag tayong magpa-11, no? Nang hihikayat po ang mensaheng aking natanggap, meron pong pagtitipon na gagawin alas 9 ng umaga, 9 o'clock in the morning, dyan po sa White Plains, sa may monumento sa panulukan ng EDSA at White Plains. Magtitipon-tipon po dyan ang mga magpoprotekta, maghahatid at sasama sa 18 dating sundalo. Diyan po ang venue, magtipon-tipon po diyan sa White Plains. Ako po'y nananawagan. Payapang pagtitipon po ito, eskortan po ninyo, samahan po ninyo, alalayan po ninyo, protektahan po ninyo itong 18 sundalong nakatakdang magbigay ng kanilang salaysay. Nakaschedule po diyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Nandiyan po sila 9 o'clock diyan po sa White Plains. Tingnan po, manood po kayo, magpunta po kayo diyan, sana ho'y magbigay kayo ng oras. Suportahan natin yung 18 sundalo. Ang pakiusap po nila, sila'y tatayo at makikipaglaban para sa ating mga Pilipino. Tao lang po yan.
Hindi po bakal ang katawan yan. Yung bakal man, tinatagos din ng bala. Kaya po sila'y nakikiusap. Samahan po natin sila. Hindi po ito katulad nung 1986 na may aasahan tayo doon sa mga kapatid nating banal. Ngayon no, yung mga iilan dyan sa simbahang Katoliko, umanib na rin po dito sa grupo ng 11. Kaya wag po tayong papa-11. Wala pong matatakbuhan yung 18 sundalo kundi tayo, kayo, mamamayang Pilipino. Sana ho'y magtungo kayo sa White Plains sa June 4, alas 9 ng umaga. Impunto po iyan dahil kinakailangan sila sa Senado ng alas 10. Ito po yung kanilang pakiusap. Manikluhod na po sila. Protektahan po yung 18 titistigo sa Thursday, June 4. Sa White Plains po ang venue, diyan po ang jump off papunta sa Senado. Ano? Magpunta po doon sa White Plains sa Thursday. Ulitin ko, June 4, Thursday, 9 o'clock in the morning, diyan po sa panulukan o kanto ng EDSA Corner, White Plains Avenue, magtitipon-tipon po ang maraming Pilipino na nagboluntaryong maghahatid sa 18 sundalo na tetestigo diyan sa Blue Ribbon Committee hearing na magaganap muli sa Thursday, June 4 at 10 in the morning. Meron ditong sabi ni, linawin ho natin ito. Si at Oydog, binawi daw yan tama, Oydog, tama yung nauna mong information, pero yan po ay binalik ng muli. Inayos lang po administratively sapagkat ang nagbaba na ng invitation ay ang subcommittee. Ang subcommittee po ay pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Maganda po ito at maraming salamat sa iyo, Eva, ang ating pong nakasama ito sa South Korea, hakbang na maisog. So tuloy po yung pagdinig ng gagawin dyan sa Blue Ribbon sa darating pong Thursday alas 10 ng umaga. Again, tuloy yan base sa ngayong araw. Bakit? Meron pa rin po hindi natitigil ang maniobrahan. Huwag po tayong magpapa-11. Suportahan natin ang 13. Meron pong mga ginagawang pambabraso pa rin at dinadanggil nga yung kaso. Pero alam ho ninyo, yung sakripisyong ibinigay, simulan natin kung bakit dapat suportahan ng 13 at huwag tayong magpa-11. Unang nagsakripisyo ay si Senator Bato de la Rosa. Nung siya ay nagpunta sa Senado, kahit na alam naman niya yung nag-aantay sa kanya roon upang bumoto, iboto si Senador Alan Peter Cayetano na ngayon ating pinuno at Pangulo ng Senado. Unang nagbuwis ng kanyang buhay si Senador Bato. Sumunod si Senador Jinggoy Estrada. Kahapon lamang. To be fair, si Senador Bato ang nag-trigger. Pero nagbuwis ng buhay yung 13. Nakita naman natin yung putukan dyan sa Senado nung nakuha na ng bagong at independent majority ang liderato ng Senado. So yung 13, kaya nararapat suportahan natin sila. Yung pangatlong nagsakripisyo ay si Senador Jinggoy Estrada. Wala na pong babaliktad sa 13 sapagkat nagsakripisyo si Senador Bato. Nagsakripisyo yung 13. Matapang maisog na hinarap ni Senador Jinggoy Estrada ang kanyang warrant of arrest. Tatangi-tangi na. Kung meron pang babaliktad, isa o dalawa, wag naman dito sa 13. Bagamat hanggat sila'y buo, hanggat buo ang ating 13, yung Patriot 13, suportahan natin ang 13 at wag po tayong magpapa-11. Wag tayong magpapa-11. May maraming nagre-react na yung nag-walk out yung 11, yung 11, para hindi kayo ma-11 ng 11. Nung nag-walk out yung 11, ang drama nila, ginawa lang ng daw po nila yung nararapat.
at sila ay talagang tuwan-tuwa dahil hindi natuloy yung pag-amyenda doon sa rules ng Senado na maaring bumoto ang mga via remote voting or remote participation, yung wala physically sa Senado. Ngayong bumelta, mabilis ho talaga ang karma eh. Nung nakarma yung 11 at nanindigan yung 13 na hindi sila haharap dyan sa plenaryo, nagpapabiktim, pabiktim itong 11. Wag ho kayong sasakay dyan. Again, sa Thursday, antabayan na natin, nakikiusap ako sa lahat ng employers. Konting luwag po sana sa ngalan ng ating bansa. Hayaan po ninyong makanood sila. Kung maganda nga sana ho, pahintulutan ninyo sa inyong opisina, live, sabay-sabay kayong manood dito sa gagawing pagdinig ng Blue Ribbon na hindi ninyo makikita, hindi ninyo mapapanood sa mainstream media. Mag-tune in po kayo sa mga social media accounts na magpapakita ng live dito sa gagawing pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Yung Blue Ribbon, again, the Blue Ribbon, the term implies excellence. Excellence, suggesting that only lawmakers of a highest intellect, highest integrity, and highest capability ang uupo dyan sa kumiting yan. Bawal dyan yung magaling lamang magsasatsat sa away mag-asawa, live TV pa. Kiukuha nyo na kung sino yung mga yan. Hindi rin pwede dyan yung nagpapabiktim palagi pag hindi nakukuha yung gusto nila. Kaya wag po tayong magpapa-11, suportahan natin ang ating 13. Sabi ni Alvarez Trinidad, digital na ang karma ngayon. Kaya yung ating pakiusap, ito maganda rin ito. Nakuha ni at John Gap 18. John Gap 18, si Bendalo. Si Bendalo ho, talagang hindi siya dapat dumalurian. Dahil kung susuriin ninyo yung historical background and historical narrative of the Blue Ribbon when it was introduced way back in 1949 by an esteemed former Senator of the Republic, Senator Justiniano Montano from Cavite, the gentleman from Cavite, kaya po Blue Ribbon because it implies, it suggests, it connotes, it signifies the highest standard, the highest degree of excellence. Meaning, ang maaari lamang umupo diyan sa committee yan ay lawmakers of highest intellect, highest integrity, at highest capability. Hindi pwede diyan yung merong question sa iyong citizenship. Dapat yung chairman ng sub-chairman na head na si Senator Dante Marcoleta, pag may umupo na riyan, tanungin niya, establish na muna yung identity of each and every senator lawmaker na nagnanais mag-participate dyan. Halimbawa, si Bendalo umupo. Tanungin niya, maaari bang malaman, Mr. Senator, ang iyong pangalan? Sino ka ba sa pagdinig na ito? Ikay ba'y si Bendalo o si Erich? Sylvester Stallone? Ikay ba'y Pilipino sa bahaging ito ng pagdinig o ikay Amerikano? Wala nang patumpik-tumpik pa because again, yung Blue Ribbon is a term that implies nothing less or short of excellence. Excellence. And since it was introduced in 1949, ang sukatan po dyan, ang maaari lamang umupo dyan sa Blue Ribbon Committee ay yung mga mambabatas that are of highest intellect, highest integrity. Yan ba'y kasama sa magiging testimonya muli ng 18 dating sundalo na nung siya ay kongresista pa, tumanggap din ng mali-malitang pera, hinatiran din ng mali-malitang pera. Tanungin muna dapat, nang sa ganoon, maisiguro natin na yung uupo dyan sa Blue Ribbon ay mga mambabatas of highest, ulitin ko of highest intellect,
requirement po iyan, highest integrity at highest capability. Sapagkat ang layunin po ng Blue Ribbon, it is truth-driven. Hindi po ito nakatingin lamang sa personal benefit, personal interest, personal agenda, or political alliances. Ang target po ng Blue Ribbon ay excellence and truth. Kaya nga po, hindi ba, doon sa bilang Senate's premier investigative body, meron po silang Latin maxim doon Veritas liberabit vos. Veritas liberabit vos. Ibig sabihin po nun, the truth shall set you free. Now, let me just focus on what is important. Ang naging unang pamagat po nito ng Blue Ribbon hearing, hanggang sa ngayon pa naman, ay yung Philippines underwater. Ang naging trigger po nito ay ang privilege speech ni Ping Lacson. Una, yung flooded gates of corruption. Yun yung kanyang unang naging pamagat. Diba? Huwag nating kalimutan yan na ginamit pa nga niya na ito'y factual naman. Si Senador Ping Lacson naman ang gumamit dito na ang kanyang poster boy ng corruption. Di ba si First District Congressman ng Oriental Mindoro? Di ba? Yan ang kanyang poster boy ng corruption. Yung kanyang naging title, Flooded Gates of Corruption. Hindi pa natigil, hindi pa nakontento, sinigundahan pa niyan. Flooded Gates of Hell. Kaya po nandito tayo ngayon sa pangatlong installment o pangatlong bahagi nitong Blue Ribbon hearing. Tuloy na. Kaya wag tayo magpa-11, suportahan ng 13. Ulitin ko sa Thursday na po ito. Sana lahat ng employer, pagbigyan naman ninyo, gawin ninyong office event ito because apektado ang hanap buhay at apektado ang buhay ng bawat manggagawang Pilipino hanggat hindi nare-resolba itong trilyong pisong korupsyon dulot ng pagnanakaw sa flood control funds intended for flood control projects or flood mitigation projects. Importante po yan. Sa Thursday din, ako'y nananawagan, merong nagpahatid sa akin ng salita, 9 o'clock po ng umaga, impunto dyan po sa White Plains, corner EDSA, Quezon City, magtipon-tipon po ang pakiusap ng 18 sundalo na magtetestigo sa Senado. Pakihatid po natin sila sa Senado for their peace of mind, for the peace of mind of their family, for their safety and security. Wala po tayong mga armas. Ang dala lang natin ay ang ating pananalig at ang ating prinsipyo at ang ating mga katawan upang protektahan ang 18 sundalo mula po dyan sa White Plains and jump off papunta sa Senado. Nandyan po si Tatay Rani Ludovica, si Konsyal Rani Ludovica ng Quezon City, ang ating point person dyan sa araw na yan. At nandyan din si dating Congressman Mike Defensor dyan sa White Plains. Salubungin po natin yung 18 sundalo. Sama-sama pong ihatid dyan sa Senado. Yung hindi po makakadalo, mag-tune in po kayo sa social media. Antabayanan po ninyo, panuorin po ninyo. Gawin po ninyo itong usapin ng inyong hanap buhay, ng inyong kumpanya, ng inyong opisina, ng inyong magkakapitbahay, ng inyong barangay, ng inyong pamilya. Ito po'y tatagos sa sikmura nating lahat. Naghihikahos na ang ating bansa, wala pa rin napapanagot dito sa trilyong pisong nakawan na nangyari dito sa ating pondo sana para sa flood mitigation project. And yung kaninang nagtanong, binawi daw. Hindi po binawi. Tama po yung una ninyong information. Binawi nung una, pero naglabas na po ng panibagong anunsyo yung Blue Ribbon Committee, yung Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Ang kanila nga po, sinabi na nila bukas, tuloy na bukas sa Thursday, tuloy na po yung pagdinig ng Blue Ribbon. Ito po yun, pakita ko lang. Wala pa po kasi tayong hindi ko lang
na i-ready yung pag-post. Yan, yung notice. Tinitingnan ko po itong notice at i-correct natin yan. Sabi ni at Mi Pinoy Ken, yung 11, yung mga 11 kanina nag-press conference, ang kanilang drama ay sila raw po ang para sa Pilipino, nek-nek mo. Hinihikayat nila ang lahat ng majority except kay Senate President Cayetano na sumanib sa kanila. Suportahan natin ang 13, wag po tayong magpa-11. Wag tayong magpa-11. No? Himayin natin, bakit wag tayo magpa-11, suportahan natin ang 13. Marami pong salamat sa 3,000 live viewers natin. Maraming salamat dito po sa aking Magic Eye. Higit pong marami rin ang nasa Facebook. Sana ay patuloy kayo na mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-share. Importante po yung share. Mahalaga po itong ating podcast ngayong araw. I-share po ninyo, mag-follow po kayo sa Facebook, mag-subscribe po kayo sa YouTube. Tinitingnan ko po yung notice ng Blue Ribbon. Address po ito sa abogado ng 18 sundalo, kay Attorney Levy Baligod. At tugma po yung lahat ng inimbita, yung 18 sundalo, base po sa, himay na po ito sa 18 pangalan dito sa pinagsamang sinumpaang salaysay. Itong 18 binilugan ko, lahat po yan ay imbitado sa darating na Thursday, June 4. Kampanya po ninyo, Thursday, June 4, para sa Pilipinas, para sa bawat pamilyang Pilipino. Subaybayan po natin itong pangatlong bahagi na. Nung una kasi ang chairman ng Blue Ribbon, si Senator Dante Marcoleta. At tama yung tinatahak niya, tutumbukin na. Nasa tarangkahan na ng Malacanang, nagkaroon ng pagpalit ng liderato sa Senado. Habang nagbo-Blue Ribbon Committee hearing, napalitan ang chairman, pinalitan ng iba. Pero nakita naman natin doon sa namuno ng Blue Ribbon pagkatapos si Senador Dante Marcoleta, ang tinde ng suppression. Ayaw ipatawag si Adrian Bersamin. Ayaw ipatawag ni hindi mahipo, hindi mahaplos, bawal. Siya yung pinapangalanan din ng star witness ng administrasyon ng gobyerno ni Robert Bernardo. So dito, ang tatalakayin, I will just discuss the more important ones. All of their allegations in their affidavit are all important. However, due to limited time natin at para hindi natin ma-preempt yung magaganap sa Thursday, June 4, God willing, inshallah, God willing, matuloy po June 4, 10 a.m. dyan sa Senado. Protektahan natin, suportahan ng 13, huwag tayong magpa-11. Ang lalamanin po ng pagdinig ay doon sa, ang basihan po nito ay yung pinagsamang sinumpaang salaysay nung 18 dating sundalo. 16 sa kanila ay dating Marines, 2 naman ay dating miyembro ng Philippine Army. Kaya po natin ginagawa ito para alam ninyo, hindi lang sinasabing, Blue Ribbon, binigyan ko po kayo ng historical context and background. Bakit Blue Ribbon? Sino nagpangalan ng Blue Ribbon? As inatras natin ang maiksing kasaysayan, 1949, when it was first introduced in the Senate, yung Blue Ribbon term na yan, ni former Senator Justiniano Montano, at ang ibig sabihin po ng Blue Ribbon, kagaya ng mga nananalo sa mga kompetisyon, mga patimpalak, blue yung asul, yung kulay ng ribbon, because the blue signifies excellence. And in a Blue Ribbon Committee, only the following lawmakers that are of highest intellect, highest integrity, and highest capability ang dapat maupo at dapat magtanong. Bawal dyan si Bendalo. Huwag natin paupuin dyan si Bendalo. At pag umupo si Bendalo, tanongin niyo muna, ano ba nationality mo sa pagsali mo sa Blue Ribbon? Sino ka ba ngayon dito?
ikay ba'y si Erich Silvestre, ikay ba'y Pilipino o Amerikano. Kailangan malinaw yan. At yung iba pang sasali, kung ang pinagkakakitaan nyo lang yung pagla-live broadcast ng away magkapitbahay, away magkasintahan, at hiwalayan ng asawa, ng may asawa, huwag na ho kayo sumali sa Blue Ribbon because again, Blue Ribbon is driven by truth rather than pasikat, rather than political alliance, rather than political vendetta, rather than personal political interest or agenda. Balik po tayo dito. Ito po yung lalamanin ng Blue Ribbon. Sa darating na Thursday, June 4, antabayanan po nyo, alas 10 ng umaga. Alas 10 ng umaga. Yung sinumpaang salaysay, tatandaan ninyo, ngayon lamang mabibigyan ng pagkakataon, under oath ulit, itong 18 dyan sa Senado. Mahalagang pagdinig ito na matatanong na sila muli yung iba't ibang sukat ng maleta. Let me just refresh your memory. Di ba, ang large na maleta, yung malaki, nagkakahalaga ng 50 to 70 million pesos kada maleta. May medium, ang halaga 30 to 40 million pesos. At yung small, 15 to 25 million pesos. Ito yung dapat maitanong under oath. Pangalawa, yung paper bags na ang halaga is 5 to 10 million pesos based on their personal knowledge, based on their personal participation because they have personally participated in the preparation of yung mga malalaking maleta na ang laman ay 50 to 70 million pesos, yung medium na maleta 30 to 40 million pesos, yung maliit na maleta 15 to 25 million. Meron pang paper bags. Sabi nung 18 sundalo, ang laman po dito ay 5 to 10 million pesos at yung expandable envelope 2 million pesos each. Mahalagang ito, kilalanin din ito. Di ba? Base ito sa affidavit nila, itong mga perang ito, ang naghahanda, may mga pangalan, May Ann de la Cruz, Kate Villarreal, at Lorely Carpio. Sa ilalim ng pamumuno ni Senador Dante Marcoleta, makakaasa tayo na mai-issue ng subpina itong May Ann de la Cruz, Kate Villarreal, at Lorely Carpio. Hindi dahil sila ay agad-agad akusado o guilty, kung hindi ipaliwanag. Ano yung ginagawa nila? Base sa affidavit ng 18 sundalo, ito'y pera, kwarta, salapi. Bakit nila ito inaayos? Anong participation nila sa paghahanda at para kanino? Itong limpak-limpak na perang nasa mesa na kanilang iniempake. Bukod dyan, patatawag din itong nasa larawan. Base rin sa affidavit nila ito, naka-highlight na, ito raw ay tahanan ni dating kongresista Stella Kimbo. Maari na rin ipatawag si Stella Kimbo. Again, hindi para sabihin siya'y guilty. Upang magharapan yung nag-aakusa, yung nag-execute ng affidavit, at yung inaakusahan o yung pinangalanan. Yan ang ganda pag meron kang isang independent Senate. Yan din ang maganda kung meron kang independent Blue Ribbon Committee investigation and hearing na magaganap. June 4, 10 a.m. Panuurin po ninyo ang tabayanan nating lahat. Panagutin nila ito mga ito. Ngayon, kapag ka naman nasagot, kagaya ni Mary Ann de la Cruz, Kate Villarreal, at Lorely Carpio ang magiging katanungan tungkol dito, mabibigyan sila ngayon ng vindication na hindi pala totoo yung aligasyon ng 18 sundalo. Subalit, paano kung sabihin ni May Ann de la Cruz, Kate Villarreal at Lorely Carpio na tama, totoo lahat ng sinasabi ng 18 sundalo at sila'y bahagi sa pag-iimpake ng limpak-limpak na kwartang ito. Pati yung mga mali-maletang ito na sinasabi ng 18 sundalo ay they took turns in delivering these luggages containing millions of pesos to the house of Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina.
Kung hindi naman totoo yun, mabibigyan din ng daan to vindicate itong si Congresswoman Stella Kimbo. Ganon din, sa paragraph 7, itinuturo din yung media coordinator. Matagal na itong inaantay eh. Bakit ba pagdating sa usapin kung sino-sinong media ang nasa payroll o pinadadalaan ni Zaldico, biglang nawala yung balita. Paragraph 7, mabigyan din ng oportunidad itong Joey De Guzman. Joey De Guzman, media coordinator, ipatawag. Sino-sino bang mga members of the mainstream media, kahit social media, ang tumanggap ng pera mula kay Zaldico. At kung hindi naman mabigyan ng hustisya si Joey De Guzman, and he may proceed against those 18 soldiers who he can now claim, kung sabihin niyang hindi totoo at mapatunayan, sinisira ang kanyang reputasyon. No, malinaw ho yan. Dito sa paragraph 7. Wala tayong tatalakayin dito na labas. Dito sa matagal ng pinag-uusapan, subalit hindi nabigyan ng pagkakataon na madiskurso dyan sa Blue Ribbon because that's the proper forum. At narito na ho yung pagkakataon, the proper opportunity, the proper forum sa darating na araw, June 4, napakatagal pa, 2 araw pero napakatagal sapagkat napakatindi ng pressure na ginagawa doon sa 11 miyembro ng 13. Of course, si Senator Jinggoy ikinulong na. Si Senador Bato is out of circulation. Di makita, hindi matunton. Yung 11 is under immense pressure. Kaya mga kababayan, tulungan natin, suportahan natin yung 13. Suportahan natin yung 13. Wag na tayong magpapa-11. At itong 11, tama po si Nel Salmorin. Nel Salmorin, tama ka. Tama ka. Galit na ang mga tao. Ipakita ninyo ang inyong galit at suporta sa payapang pamamaraan. Magtungo po kayo sa White Plains. Sa darating na Thursday, June 4, impunto alas 9, aalis po doon, yun ang jump off. Escortan po ninyo. Hatid po ninyo, suportahan po ninyo yung 18 sundalo na magpupunta sa Senado upang tumestigo kung sino-sinong malalaking tao ang hinatira nila ng limpak-limpak, milyong-milyong pisong pera ninyo na ninakaw mula sa flood control funds, kung bakit maraming namatay na Pilipino daan-daan dahil nalunod sa baha na hindi naman pala dapat bumaha kung ipinatupad ng tama yung mga flood mitigation projects, yung flood control projects. Kung hindi sana naging ghosts, kung hindi sana naging substandard, buhay pa yung daan-daang Pilipinong namatay. Yan po yung hiling ng 18 sundalo. Pakita po natin ang ating suporta, protektahan natin sila, wala silang ibang tatakbuhan. Hindi sila maaaring humingi ng proteksyon kahit kanino, maliban sa mamamayang Pilipino. Si Luz Nuevo Macanas. Luz, sana nandyan ka rin at ipadama ang iyong suporta at pakikiisa. Si Andre Reyes, sabi ni Andre Reyes, pupunta sila dyan sa White Plains. Sana isama ninyo yung inyong pamilya, kamag-anak, kabarkada. It is a peaceful gathering in accordance with our right to free speech, free expression, and freedom, na tayo po'y magtipon-tipon at ipahatid ang ating saloobin at sentimiento sa gobyernong ito. No, sana sumama kayo at ipakita ninyo ang inyong pakikiisa. Sabi ni RT Katipunan, kung may oras kayo, please tulungan natin at suportahan natin sila sa darating na June 4, alas 9 ng umaga dyan sa White Plains. Hanapin lang ninyo si Tatay Rani Ludovica, point person natin. Nandyan din si Congressman Mike Defensor, sasali rin dyan sa paghahatid dyan sa 18 sundalo na magtetestigo sa Senado. Subalit, bago yan, kinakailangan muna maprotektahan natin, suportahan natin ang 13. Huwag kayong magpapa-11.
no? Upang malaman na natin yung paragraph 11. Ang dami-daming bahay ang sinabi rito. Panahon na nasiyasatin ito ng Blue Ribbon. Pwede nang subpinahan yung property division ng Makati City, no? Yung assessor's office, sino ba may-ari ng mga bahay na pinangalanan dito sa affidavit ng mga sundalo? Hindi ito pwedeng pagtakpan ng syudad ng Makati dahil public records ito, lalo na pag mag-issue ng subpina duces tecum ang committee ng Blue Ribbon sa pamumuno ng subcommittee chair Dante Marcoleta. Suportahan natin. Marami pong salamat sa halos 4,000 live viewers po natin. Marami pong salamat. Maraming salamat kay Marisa Alagueño Sarmiento Mahinay. Always support sa 13. Marami pong salamat. At patuloy yung ating panawagan. Sana ho ay tumungo kayo yung malapit dyan sa White Plains, kahit malayo, para sa bansa na po ito. Pakita po natin ang ating pagsuporta sa ating magigiting na 13 senador. No? At nang hindi tayo ma-11 ng 11, samahan din natin yung 18 magigiting na sundalo na tetestigo sa araw ng Huwebes, June 4, alas 9:00 ng umaga diyan sa Quezon City sa White Plains. Yung iba naman na mas malapit sa Senado, magtungo po kayo roon at suportahan natin habang nagaganap ang hearing diyan sa gaganapin na Blue Ribbon Committee hearing. Tulungan po natin yan. Sabi ni Howard Chavarria, solid 13, wag magpa-11. Tama yan. Si Howard Chavarria, solid 13, wag magpa-11, suportahan natin ang 13. At ganun din sa paragraph 12, banggitin ko lang po yung mga importanteng pag-uusapan, binanggit din na nagre-remit kay Saldico, paragraph 12 po ito basahin ko lang. Nagre-remit ng mali-maletang pera kay Saldico tulad ni Congressman Garjola. May patatawag na kaya itong mahiwagang kongresista ng Batangas na si Congressman Garjola, sapagkat laging lumalabas ang pangalan niya pero hindi siya napapatawag diyan sa pagdinig ng Blue Ribbon. Nabanggit din na meron ding linggo-linggo na pinipick up na pera galing sa number 20 Banaba South Forbes Park na bahay naman ng kalihim ng Department of Agriculture, Laurel Tew. Ito yung nasa paragraph 12. Mabibigyan ng pagkakataon na magharap-harap yung nag-execute ng affidavit, yung nag-aakusa o yung nagbibigay ng testimonya ay mabibigyan ng pagkakataong makakaharap yung kanilang inaakusahan. Yan naman talaga ang dapat sa isang patas sa pagdinig at mabigyan din ng pagkakataon yung mga binanggit, yung mga inaakusahan o yung mga pinatutukuyan kagaya ng mga Congressman Garjola, Secretary Laurel Tew, na harapan under oath din. Itanggi nila na hindi totoo yung ibinibintang sa kanila. Nang sa ganoon, makita ng taong bayan sa demeanor, sa pag-deliver ng denial o pag-deliver ng aligasyon, kung sino yung nauutal, nabubulol, hindi makapagsalita, na tila hilunat o liro, at mahalaga rin yung sa page 6 po, yung paragraph 3, subparagraph 16. Ito mahalaga po ito, timely po ito Yung ICC operations. Dito dapat ipatawag sana yung magulang ng Mark Tiksay at John Paul Estrada, mga ginuot ginang. Lugbok na po ang bayan. Kausapin ninyo yung inyong kamag-anak, inyong anak, inyong kapatid, inyong pinsan, inyong barkada, inyong inaanak, kung ano man ninyo, kapitbahay itong Mark Tiksay at John Paul Estrada. Maawa na po tayo sa mga ordinaryong Pilipino, lugmok na po sa hirap. Ipatawag din ito upang makumpronta rin nila itong aligasyon ni Bernard Tube. Ni Tube, dahil sabi ni Tube, 2 maleta, large
Dalawang maleta, large, ang kanilang nagpapalit ng dolyar. Ito, kaya ko dinidiskurso ito sa paragraph 16, sa paragraph 16 of paragraph 3, nakalagay dito na nagpapalit sila ng dolyar na kada maleta tig 56 million pesos ang laman. Nag-research po ako kani-kanina lamang. At base po, ang source ko po ay yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Inatras ko po. Magkano ang palitan ng dolyar kontra piso noong Disyembre ng taong 2023? Tama po yung nasa yung amount 56 million. Kasi doon sa BSP na source natin, ang $1 during December of 2023 ay nagkakahalaga ng 55 pesos and 59 centavos. BSP po ang source nito Yung early December, ang palitan po ay 55.48. At nung late December, 55.75. So yung 55.59 is somewhere in between. Tumpak po yung sinasabi na 56 million pesos ang pinagpalit nila. Dahil yung $1 million equivalent po niyan ay 56 pesos. Noong palitan, noong December ng 2023, ay nasa 55 pesos and 59 centavos. Malinaw yan. At makukumpirma naman ho nyo yan pag kayo'y nag-research. At ganon din, John Paul Estrada na naman, yung Mark Tiksay, ay binanggit na naman muli sa paragraph 29. Ganon din si dating Speaker Martin Romualdez na nakikipagpulong dyan sa Manila Polo Club. So ito yung mga mahalagang bagay na antabayanan po natin. Matagal na po itong sinikil. Matagal na po itong suppress at ito po yung naglalabasan na. Pati yung paragraph 4, ang pamagat ng paragraph 4 nung pinagsamang salaysay, nung 18 sundalo, ayan po ang mga deliveries kay COMELEC Chairman George Garcia. Imagine ninyo, merong direktang testimonya na naghatid sila ng pera kay Chairman George Garcia ng COMELEC lang naman. Diyan sa Midas Hotel, detalyado, ang hinatid ay tig-2 medium size na mga maleta, may kaubuuan na 4 na maleta. Sinong kasama? Mark Tiksay, Paul Estrada. Yung mga kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, kakilala, kaskwela ni Mark Tiksay at Paul Estrada, kausapin ninyo ito, umanib na sa katotohanan. Sambayan ng Pilipino na ang naghihirap dito, Pilipino rin naman sila, mahirap naman na yan na ang magiging branding nila, na sila ay naging utusan ng isang taong tinutugure ang isa sa utak ng malawakan, pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas pagdating sa proyektong infrastruktura na si Saldico. Huwag naman ninyong hayaan na maging yan na ang identity ng inyong anak. Si Rosabel Leonor Wolf, watching from Hong Kong, maraming salamat sa iyo, ma'am. Ganun din kay si Hans Marcos, galit na galit ito. Dapat ka naman talagang magalit. So ganun din, importante, paragraph 44. Ito na, yung paragraph 44. Sabi sa paragraph 44, nautusan yung 18 na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta. Ito na, so many people are interested that this Blue Ribbon Committee hearing will not happen on June 4, 2026. So many huge personalities, so many big names, with everything to lose, with much to lose. Ayaw po nilang matuloy ang pagdinig na ito sa ilalim ng liderato ng bagong Blue Ribbon Chairman, Senadora Pia Cayetano, at yung mamumuno sa pagdinig sa June 4
2026 na si Senador Dante Marcoleta. Yung mga pangangalang binanggit. But if I were these people, I will be happy na matuloy itong Blue Ribbon. And I will be more than eager na kahit hindi ako patawag ng Blue Ribbon, halimbawa, isa ako sa mga pangalang ito, agad akong pupunta ron, kumprontahin ko yung nagbibintang sa akin na hindi totoo yan, kailan mo ako nakita mo ba talaga, ano, etc. Nandito kasi yung pangalan ng isang kasalukuyang senador na miyembro ng minorya, kaya wag tayong magpapa-11. Dito sa dulo, alphabetical po kasi, ayan yung pangalan niya, oh. Tulfo Erwin, Green Hills Village and House of Representatives. Kaya galit ang mamamayang Pilipino. Ang delivery ng pera mismo sa House of Representatives. Kaya dito, wag ho tayong magpapa-11, suportahan natin ang ating 13. At yung 13 naman, maging magiting kayo, maging maisog kayo. Ang sukatan ngayon ay itong matapang na paninindigan ng 13 at ni Senador Jinggoy Estrada na matapang hinarap yung warrant of arrest, hindi nagpatinag, hindi tumiklop, hindi nagpatakot. Hinarap niya, ngayon nakakulong siya. At kanya nga harapin ang paglilitis. There are still many pending motions na sa aking pananaw lamang, dapat rinesolba muna ito ng korte. The Division of the Sandigan Bayan should have practiced judicial restraint sapagkat ang nakataya dito ay yung kalayaan, yung liberty ng tao. May pending motions at tama naman yung mga motion, hindi naman ito dilatory, sana pinakinggan muna, dininig muna. Dahil halimbawa meritorious yung argumentong nandoon sa motion at aaprubahan din later on, kawawa naman yung tao, deprived of liberty right away, immediately, tapos maaaprubahan yung kanyang motion. Paano yung mga araw that he is under incarceration? Paano yung mga araw where he was incarcerated? Mababayaran pa ba yung araw na yon? Hindi bali na yung pananalapi maibabalik mo pa ba yung araw na yon? Yung mga oras na lumipas? Ang time is a great equalizer. Time is a great equalizer. You and I, yung pinakamayayaman, yung katamtaman, yung pinakamahirap, meron lamang ho tayong tigda 24 na oras isang araw. 24 hours a day. The only difference is how we make use of our 24 hours each. And that is why we have this channel, we have this podcast, sapagkat naghahatid tayo ng tamang impormasyon. And yung pinaka